Wala pang isang oras na nanlalamig ang bangkay ng asawa ko, pero heto na ang kanyang ina at kapatid. Tinatapon ang mga damit ko sa basang kalsada. Sumasabay ang langit sa iyak ng mga anak kong gutom at giniginaw. Ang akala nilang basahan na tinapakan sa putikan. Maghintay lang kayo, dahil ang basahan na ito ang magiging apoy na tutupok sa inyong huwad na kaharian. Ito ang kwento ng aking pagbangon. Huwag kang umakto na parang ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Tapos na ang palabas mo, Hiraya. Patay na ang anak ko, kaya wala ka ng silbi rito. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang kaaway, kundi mula sa bibig ng aking biyenan, si Doña Matilda. Binasag ng kanyang malamig na boses ang katahimikan ng lamay. Nakatayo siya sa harap ko, suot ang itim na bestida na gawa sa mamahaling seda, habang ang leeg niya ay nabibigatan sa suot na kwintas na perlas. Ang kanyang muka ay tuyo, walang bahid ng luha, tila isang maskara ng pagluluksa na isinuot lamang para sa mga bisita. Dahan-dahan akong napatingin sa aking mga kamay na nanginginig pa rin habang hawak ang isang baso ng tubig na sana ay iaabot ko sa kanya. Ang mga kamay na ito ay magaspang, puno ng maliliit na paso mula sa pagluluto ng lugaw para sa mga nakiramay sa nakalipas na 3 gabi. Ang mga binti ko ay namamanhid at halos hindi na makaramdam sa sobrang pamamaga. Dahil ni minsan ay hindi ako umupo upang asikasuhin ang mga pangangailangan ng asawa ko bago siya nalagutan ng hininga. Binitiwan ko ang baso. Bumagsak ito sa makapal na carpet at ang tubig ay dahan-dahang gumapang sa paanan ni Doña Matilda. Ngunit tila mas masakit pa ang naramdaman ko kaysa sa pagkabasag ng salamin. Sa loob ng dibdib ko, may kung anong gumuhit na hapdi. Hindi galit, kundi isang malalim na pagtatanong. Ganito ba ang kabayaran ng 10 taong pagsisilbi? Bago pa ako makasagot, padabog na bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwan nito si Gemma, ang kapatid ng aking asawa, na hila-hila ang isang malaking maleta at ilang itim na supot ng basura. Ang mukha niya ay puno ng pandidiri, na para bang ang mga hawak niya ay may nakakahawang sakit. "Oh, nandito na ang mga basahan mo," mataray na sabi ni Gemma habang walang awang inihagis ang mga supot sa paanan ko. "Packed by yours truly. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kinuha ang mga mumurahin mong damit. Baka mahawa pa ang mga gamit namin sa amoy ng pagiging squatter mo." Napatingin ang ilang bisita na naiwan pa sa loob ng mansyon. Ramdam ko ang kanilang mga mata na tumutusok sa aking likuran. Mga matang mapanghusga, nagbubulungan, naghihintay ng iskandalo. "Ma, Gemma, ano bang ginagawa ninyo?" Nanginginig ang boses ko, hindi dahil sa takot para sa sarili ko, kundi dahil nakita ko ang 2 kong anak na sina Lucas at Aya na nagtatago sa likod ng malaking kurtina. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot. Lumapit si Gemma sa akin at may inilabas na isang piraso ng papel. Ipinamukha niya ito sa akin. "Basahin mo, o baka naman pati pagbasa ay hindi mo na kaya." Ito ang last will and testament ni Kuya Marco. Lahat ng ari-arian, bahay, lupa. At pera sa bangko ay mapupunta kay Mama. At ikaw? Wala. Tinitigan ko ang papel. Ang mga letra ay lumalangoy sa paningin ko dahil sa luhang nagbabadyang pumatak. Nakita ko ang pirma ni Marco sa dulo. Ang pirma na mukhang pilit at nanginginig. "Imposible yan," bulong ko. "Mahal kami ni Marco. Hindi niya pababayaan ang mga anak niya." "Mahal?" Tumawa ng mapakla si Doña Matilda. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking baba ng mariin. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. "Ginamit ka lang niya, Hiraya. Sino ba naman ang magseseryoso sa isang katulong na pinalad lang na mabuntis? Ngayong wala na siya. Bumalik ka na sa lungga kung saan ka nararapat." Hinila ako ni Gemma palapit sa pinto. Ang lakas niya ay dala ng galit at inggit na matagal na niyang kinikimkim. Wala akong nagawa.
Ang katawan ko ay lupaypay sa pagod at pighati. Mama, wag po! Sigaw ni Lucas habang tumatakbo palapit sa akin. Hila-hila ang maliit na kamay ni Aya. Lucas, Aya, halika kayo rito. Utos ni Doña Matilda. Ang boses niya ay nagbago bigla. Naging matamis, ngunit puno ng lason. Huwag kayong sasama sa babaeng yan. Dito kayo sa lola. Mayaman tayo. Siya ay mahirap. Wala siyang maipapakain sa inyo. Napahinto si Lucas. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa kanyang lola at muli sa akin. Sa murang edad na 5 taon, nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Ngunit mas nanaig ang kanyang puso. Tumakbo siya at yumakap sa aking binti ng mahigpit. Sama po kami kay Mama. Nagdilim ang mukha ni Doña Matilda. Kung gayon, magsama-sama kayong magdildil ng asin, layas. Itinulak kami ni Gemma palabas ng pintuan. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay sumara sa aming harapan, kasabay ng isang malakas na kulog. Nasa labas na kami. Ang ulan ay bumubuhos ng walang awa. Tila nakikiramay sa bagyong nararamdaman ko sa loob. Ang malamig na hangin ay agad na tumagos sa manipis kong blusa at sa pajama ng mga bata. Ang mga itim na supot ng damit ay nagkalat sa putikan. Unti-unting nababasa ang kaisa-isang ari-arian na natira sa akin. Nilamig si Aya at nagsimulang umiyak ng malakas. Mama, cold. Mama, gutom. Lumuhod ako sa basang semento at niyakap silang dalawa. Ang tubig ulan ay humalo sa aking mga luha, na ginagawang maalat ang bawat patak na dumadampi sa aking labi. Habang hinahagod ko ang likod ni Lucas, naramdaman ko ang isang bagay na dumulas sa aking daliri. Ang aking wedding ring. Nahulog ito sa putikan. Sa sobrang kapayatan ko nitong mga nakaraang buwan, dahil sa pag-aalaga kay Marco, lumuwag na ito sa aking daliri. Katulad ng sing-sing na yon, dumulas na rin ang huling proteksyon na meron kami. Pinulot ko ang sing-sing na puno ng putik. Mahigpit ko itong kinuyom sa aking palad hanggang sa bumuo ng bato nito sa aking laman. Tumingala ako sa mansyon. Ang mga ilaw sa loob ay mainit at maliwanag. Rinig ko pa ang tunog ng kubyertos at tawanan ng mga bisita na tila ba walang nangyari. Sa loob ng bahay na yon, nandoon ang katawan ng asawa ko, ang ama ng mga anak ko. Pero kami, ang kanyang tunay na pamilya, ay narito sa dilim, basang-basa, at walang matuluyan. Saan na po tayo pupunta, Ma? Tanong ni Lucas. Ang boses niya ay nanginginig sa ginoo. Tumingin ako sa kawalan. Wala akong pera. Wala akong pamilya sa Maynila. Wala akong trabaho. Ang tanging meron ako ay ang 2 batang nanginginig sa aking yakap at ang isang pusong durug-durug na. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ngunit habang tinitignan ko ang mga mata ng aking mga anak, may isang munting apoy ang sumindi sa gitna ng aking nagyayelong puso. Hindi pwedeng dito kami matatapos. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lucas at binuhat si Aya. Humakbang ako palayo sa gate. Bawat hakbang ay mabigat, pero desidido. Ito ang unang gabi ng aming impyerno, pero isinusumpa ko. Hindi kami mananatili rito habang buhay, sa ilalim ng isang kapirasong bubong ng saradong tindahan sa kanto. Doon kami sumilong. Ang sementong inuupuan namin ay kasing lamig ng yelo, tumatagos sa manipis na tela ng aking pantalon at diretsong gumagapang sa aking mga buto. Yakap-yakap ko sina Lucas at Aya, sinusubukang ibigay sa kanila ang kakarampot na init na natitira sa aking katawan. Ilang oras pa lang ang nakalilipas, nakahiga ako sa malambot na kama sa kwartong may aircon, habang ang mga anak ko ay mahimbing na natutulog sa kanilang malalawak na naasilid. Ngayon, ang unan namin ay ang matigas na dingding ng tindahan at ang kumot namin ay ang walang humpay na hangin ng bagyo. Ang amoy ng mamahaling kandila at bulaklak sa lamay ay napalitan ng amoy ng basang aspalto, usok ng mga sasakyan
at ang maasim na amoy ng basurang hindi nahakot sa tabi namin. "Mama, gutom na po ako," bulong ni Aya. Ang boses niya ay mahina at nanginginig. Sumiksik siya lalo sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay humahaplos sa aking tiyan. Napapikit ako ng mariin. Ang salitang gutom ay parang kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Kinuha ko ang aking handbag, ang tanging bagay na nadala ko bukod sa mga damit. Binuksan ko ito nang may halong takot at pag-asa. Sa loob, kasama ng mga basang tissue at resibo, ay may ilang pirasong barya at isang pakete ng Skyflakes na natira ko pa noong nasa ospital kami ni Marco. Nadurog na ang biskwit sa loob ng pakete dahil sa pagkakaipit. Binilang ko ang mga barya. 50 pesos. 50 pesos para sa 3 tao. Hindi ito aabot kahit sa isang matinong agahan bukas. Binuksan ko ang pakete ng biskwit. Ang laman nito ay pino at durug-durug na. Halos maging pulbos na. "Hati tayo, ha?" Sabi ko sa pinakasigla kong boses, kahit na ang totoo ay gusto ko nang humagulgol. Inilahad ko ang maliliit na palad ni na Lucas at Aya. Ibinuhos ko ang kalahati ng durog na biskwit sa kamay ni Lucas at ang kalahati naman kay Aya. Tinitigan nila ang pagkain. Alam kong hindi ito sapat. Alam kong sanay sila sa fried chicken at spaghetti. Pero wala akong narinig na reklamo. Sinimulan nilang dilaan ang mga mumo sa kanilang mga palad ng buong ingat. Tila baginto ang bawat butil ng biskwit. "Mama, ikaw?" Tanong ni Lucas habang ang bibig ay puno ng tuyong biskwit. Ngumiti ako, kahit naramdaman ko ang paghilab ng sarili kong sikmura. Ang gutom ay parang isang halimaw na kinukutkot ang loob ng tiyan ko. "Busog pa si Mama, anak. Kumain kasi ako kanina sa bahay ni Lola." Pagsisinungaling. Isang mapait na pagsisinungaling. Ang totoo, tubig lang ang laman ng tiyan ko sa nakalipas na 24 na oras. Sinubukan kong tawagan ang tita Belen ko sa probinsya gamit ang huling porsyento ng baterya ng aking cellphone. Siya lang ang natitira kong kamag-anak. Ring lang ito ng ring. Nang sagutin niya sa wakas, ang boses niya ay malamig at iritado. Nang sabihin kong pinalayas kami, agad niyang sinabi na wala siyang maipapadalang pera dahil gipit din sila at biglang naputol ang linya. Hindi ko alam kung signal ba ang nawala o sadyang binabaan niya ako. Napabuntong hininga ako at sumandal sa pader. Mag-isa na lang talaga kami. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa aking pisngi. Si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa antok, pero pilit niyang iminumulat para tignan ako. Inilahad niya ang kanyang palad sa tapat ng aking bibig. Doon, sa gitna ng marungis niyang kamay, ay may natitira pang kalahati ng biskwit na ibinigay ko sa kanya kanina. Hindi niya ito inubos. "Mama, eat!" Bulong niya sa akin. Ang boses niya ay basag, pero puno ng tapang. "I'm strong. 'Di ba? Like Papa, hindi ko kailangan ng madaming food. Ikaw na lang." Parang may kung anong pumiga sa puso ko hanggang sa maubusan ito ng dugo. Ang anak ko, sa murang edad na 5, ay natutong magparaya at magtiis para sa akin. Kinuha ko ang kanyang kamay at hinalikan ito. Ang alat ng biskwit ay humalos sa alat ng aking mga luha nang dahan-dahan kong kainin ang kakarampot na mumo mula sa kanyang palad. Ginawa ko yon hindi dahil sa gutom, kundi para mapanatag ang kalooban niya. "Salamat, anak," garalgal kong sagot. "Ang tapang-tapang mo." Nang makatulog na sila sa aking kandungan, nanatili akong gising. Binabantayan ko ang bawat sasakyan na dumaraan. May isang itim na kotseng sedan ang dahan-dahang huminto sa tapat namin. Ang salamin nito ay madilim at hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Kinabahan ako. Baka mga tauhan ni Doña Matilda? Baka nandito sila para saktan pa kami lalo? Mahigpit kong niyakap ang mga bata. Nanatili ang sasakyan doon ng ilang sandali. Tila ba pinagmamasdan ng aming kaawa-awang kalagayan
Bago ito dahan-dahang umalis at naglaho sa dilim, hindi ko na malayang nakatulog ako ng sandali dahil sa pagod. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang singaw ng init at alikabok sa aking mukha. Ang may-ari ng tindahan ay nasa harapan ko na. Isang matabang lalaki na may hawak na walis tingting. Ang mukha niya ay gusot sa inis habang winalis niya ang dumi at alikabok papunta sa direksyon namin. "Hoy! Alis dyan!" sigaw niya. Ang boses ay dumadagundong sa tahimik na umaga. "Ginawa niyo pang hotel ang tindahan ko. Ang babaho ninyo, layas!" Nagising sina Lucas at Aya sa gulat at nagsimulang umiyak. Agad akong tumayo. Bit-bit ang mga supot ng damit at hila-hila ang mga bata. "Pasensya na po, aalis na po kami." Paumanhin ko habang pilit na pinapagpag ang alikabok sa buhok ni Aya. Ngunit hindi na kontento ang lalaki. Itinulak niya ang isa sa mga supot namin gamit ang walis. "Dalian niyo. Nakakabawas kayo ng swerte sa negosyo." Dahil sa taranta, hinila ko ang mga bata patakbo palayo. Ngunit sa aking pagmamadali, sumabit ang paa ko sa isang nakausling ugat ng puno sa bangketa. Bumagsak ako. Ang tuhod ko ay humampas sa magaspang na semento. Naramdaman ko ang pagbalat ng aking balat at ang init ng dugo na agad na umagos. Ang mga damit namin ay nagkalat muli sa kalsada. "Mama!" sigaw ni Lucas. Sinubukan kong tumayo, pero kumikirot ang buong katawan ko. Nakadapa ako sa lupa. Ang mukha ko ay ilang pulgada lang ang layo sa isang kanal na puno ng itim na tubig. Nakita ko ang refleksyon ko sa maruming tubig na yon. Magulo ang buhok, magaang mata, may putik sa pisngi. Mukha akong basahan, mukha akong talunan. Gusto kong sumuko. Gusto kong humiganan lang dito at hayaang lamunin ako ng lupa. Pero narinig ko si Aya na umiiyak. "Mama, blood. You have blood." Dahan-dahan, itinukod ko ang aking mga palad sa lupa. Ang hapdi ng sugat sa tuhod ko ay ginawa kong gasolina. Hindi pwedeng dito magtapos ang kwento ni Hiraya. Hindi pwedeng makita ng mga anak ko na ang nanay nila ay habambuhay na nakadapa sa putikan. Pinunasan ko ang dugo sa tuhod gamit ang palad ko at ipinahid ito sa aking pantalon. Tumingin ako sa tindero na nakatingin sa akin ng may halong pandidiri. Tinitigan ko siya pabalik. Hindi gamit ang mata ng isang pulubi, kundi gamit ang mata ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Umatras ang lalaki ng bahagya. Tila nagulat sa apoy na nakita niya sa aking mga mata. Tumayo ako. Inayos ko ang aking damit. Binitbit ko ang mga supot. "Tahan na," sabi ko sa mga bata. Ang boses ko ay matatag at hindi na nanginginig. "Aalis na tayo at hindi na tayo babalik sa lugar na ito kahit kailan." Naglakad kami palayo. Iiwan ang kahihiyan sa bangketang iyon. Sugatan ako, gutom, at walang pera. Pero sa sandaling iyon, namatay na ang dating Hiraya na iyakin. Ang babaeng naglalakad ngayon kasama ang kanyang mga anak ay handa ng lumaban sa kahit anong demonyo, tao man o tadhana. Ang tanggapan ng Public Attorney's Office o PAO ay puno ng amoy ng pawis, lumang papel at desperasyon. Siksikan kami rito na parang mga sardinas sa lata. Karamihan sa mga kasabay ko ay may bit-bit ding mga problema, mga asawang binugbog, mga empleyadong tinanggal ng walang dahilan, at mga katulad kong inagawan ng karapatan. Karga ko si Aya na natutulog sa aking balikat, habang si Lucas ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng aking duster. Ilang oras na kaming nakapila. Ang init ay tila tumutunaw sa natitira kong lakas. "Hiraya? Hiraya Montero?" Isang matinis na boses ang narinig ko mula sa likuran. Nanigas ang buong katawan ko. Kilala ko ang boses na yon. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Aling Marites, ang kapitbahay namin sa subdivision na kilala sa pagiging reyna ng tsismis. Nakasuot siya ng makulay na blusa at tinitignan ako mula ulo hanggang paa
na may halong gulat at pangungutya. Diyos ko, totoo nga ang balita, malakas niyang sabi. Sapat para marinig ng mga katabi namin. Ang asawa ni Marco Montero, nakapila sa libreng abogado? Akala ko ba donya ka na? Anyare? Ramdam ko ang pag-init ng mukha ko. Yumuko ako. Sinusubukang takpan ng mukha ko ng aking buhok. Wala po akong panahon makipagkwentuhan, Aling Marites. Sungit naman. Bulong niya pero rinig pa rin. Kaya siguro pinalayas ng biyenan. Karma is real. Ika nga. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero ano ang laban ko? Mukha akong basahan. Sugatan ng tuhod, gulo-gulo ang buhok at amoy araw. Nilunok ko na lang ang aking pride kasabay ng pagtulo ng pawis sa aking noo. Number 48, tawag ng guard. Ako na. Agad akong tumayo at hinila si Lucas papasok sa cubicle. Dito lang kayo sa tabi ni Mama ha, huwag kayong magulo. Bulong ko sa mga bata. Pumasok kami sa maliit na kwarto. Malamig ang aircon, isang malaking ginhawa mula sa impyerno sa labas. Sa likod ng desk ay may nakaupong lalaki, abalang-abala, sa pagbabasa ng makapal na dokumento. Nakasuot siya ng plansadong asul na polo at amoy mamahaling pabango. Isang amoy na matagal ko nang hindi naaamoy. Good morning, attorney. Bati ko ng mahina. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa inheritance law. Ibinaba ng lalaki ang dokumento at dahan-dahang tumingala. Nang magtama ang aming mga mata, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Alon Valderrama. Ang lalaking minahal ko noong kolehiyo. Ang lalaking iniwan ko dahil pinili ko ang responsibilidad sa pamilya noon. Ngayon, nasa harap ko siya, hindi bilang isang binata na puno ng pangarap, kundi bilang isang ganap na abogado. Nanlaki ang mga mata niya. Saglit siyang natigilan, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Tinitigan niya ang sugat sa tuhod ko, ang marungis kong damit, at ang dalawang batang payat na nakakapit sa akin. Hiraya? Ang boses niya ay malalim, puno ng gulat at awa. Iyon ang ayaw kong makita. Awa. Agad akong umatras, hiyang-hiya sa itsura ko. Gusto kong tumakbo palabas. Bakit sa lahat ng tao, siya pa ang makakakita sa akin ng ganito kababa? Attorney Valderrama pala. Pilit kong pinatatag ang boses ko kahit nanginginig ang tuhod ko. Nagkamali yata ako ng napasukan. Aalis na kami. Tumalikod ako para buksan ang pinto, pero mabilis siyang tumayo. Wait. Hiraya, please. Umupo ka. Ang tono niya ay hindi pakiusap ng isang dating nobyo, kundi utos ng isang profesional. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang umupo. Hindi ako tumitingin sa kanya. Nakatingin lang ako sa makintab niyang sapatos habang pilit kong tinatakpan ng bag ang dumi sa aking pantalon. Anong nangyari? Tanong niya. Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita ang picture ng last will and testament ni Marco na nakuhaan ko bago ako pinalayas. Pinalayas kami. Sabi nila, wala daw iniwan si Marco para sa amin. Fake daw ang kasal namin. Lahat nasa nanay niya. Kinuha ni Alon ang cellphone at sinuri ang larawan. Iba na ang ekspresyon ng mukha niya ngayon. Seryoso, matalas. Nawala ang gulat, napalitan ng focus ng isang agila. Kailan pinirmahan ito? Tanong niya. Isang araw bago siya namatay. Pero, comatose na siya noon, Alon. Paano siya pipirma? Imbes na sumagot, kumuha si Alon ng magnifying glass sa drawer at tinignang mabuti ang screen. Look at the strokes, turo niya sa akin. Kahit hindi ko naman naiintindihan. Ang dulo ng M sa Marco, masyadong madiin. This is a forced signature. O kaya naman ay ginaya ng isang taong nanginginig ang kamay sa takot o pagmamadali. Bumalik ang pag-asa sa dibdib ko. Ibig sabihin, pwedeng kaming lumaban? Pwede. Sagot niya.
Tapos ay tumingin siya sa mga bata na tahimik na nakatingin sa mga lobok sa shelf. Pero mahabang laban ito, Hiraya. Doña Matilda is powerful at sa itsura ng sitwasyon mo ngayon, hindi niya tinapos ang sasabihin pero alam ko ang ibig niyang sabihin. Wala akong pera para lumaban. Binuksan niya ang kanyang drawer at naglabas ng isang susi at isang envelope. May maliit na apartment ang law firm namin na ginagamit para sa mga witness protection. Bakante yun ngayon. Doon muna kayo tumuloy. Aalma sana ako. Alon, wala akong pambayad. Ayokong kaawaan mo ako dahil sa naging past natin. Tumigas ang mukha niya. Huwag kang mag-alala, Mrs. Montero. Hindi ito libre. Loan ito. Ililista ko ang lahat ng gastos ninyo. Renta, kuryente, tubig. At kapag nanalo tayo sa kaso at nabawi mo ang mana ng mga anak mo, babayaran mo ako with interest. Deal? Natigilan ako. Hindi niya ako binibigyan ng limos. Binibigyan niya ako ng dignidad. Tinatrato niya ako bilang kliyente, hindi bilang ex-girlfriend na kawawa. Tumulo ang luha ko, pero mabilis ko itong pinunasan. Deal, sagot ko. Tumayo siya at iniabot ang susi. Nang mag-abot ang aming mga kamay, naramdaman ko ang kuryente ng hiya. Ang dumi ng kuko ko kumpara sa linis ng kamay niya. Babawiin ko sana ang kamay ko, pero hindi siya bumitaw agad. Hiraya, sabi niya, nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Huwag mong ikahiya ang mga sugat at dumi sa katawan mo. Huwag kang yumuko sa harap ni Marites o kahit kanino. Ang nakikita ko ngayon ay hindi isang babaeng talunan. Nakikita ko ang isang ina na handang gawin ang lahat para sa mga anak niya. At iyon ang pinakamalakas na klase ng tao sa mundo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ako ng maluwag. Umalis kami sa opisina na may hawak na susi at kaunting cash na loan din daw mula sa petty cash ng firm. Habang nasa taxi kami papunta sa apartment, nakita kong may kausap si Alon sa telepono. Seryoso ang mukha niya at parang may inuutos. Hanapin niyo ang private nurse na nag-duty nung gabing iyon. Ngayon din, narinig kong bulong niya bago kami tuluyang nakalayo. Nakarating kami sa apartment. Maliit lang ito, pero malinis, may sariling banyo, at higit sa lahat, ligtas. Humiga sina Lucas at Aya sa kutsyon at agad nakatulog. Naupo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan. Sa wakas, may bubong na kami. Akala ko makakatulog na ako ng mahimbing, pero biglang umilaw ang cellphone ko. Isang unknown number. Binuksan ko ang mensahe at halos mabitawan ko ang telepono sa takot. Nakikita ko kung saan kayo nakatira. Masarap sigurong matulog ang mga bata? No? Layuan mo si Attorney Valderrama at bawiin mo ang reklamo kung ayaw mong magising bukas na wala na silang hininga. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang dilim ng gabi ay biglang naging puno ng mga mata. Akala ko ay ligtas na kami, pero nagsisimula pa lang pala ang tunay na bangungot. Ang banta sa text message ay parang isang madilim na ulap na nakalutang sa ibabaw ko, pero hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Ang takot ay hindi nakakain. Ang takot ay hindi maglalagay ng gatas sa tiyan ni Aya o magbabayad sa utang ko kay Alon. Kung gusto nilang matakot ako, pues, bigo sila. Dahil mas matindi ang takot ko na makitang gutom ang mga anak ko kaysa sa takot ko sa kung sino mang demonyo ang nagtatago sa dilim. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Gamit ang kakarampot na perang ipinahiram ni Alon, namili ako ng mga sangkap sa palengke. Malagkit na bigas, gata ng niyog, at pulang asukal. Babalik ako sa kung saan ako magaling, sa kusina. Noong nabubuhay pa si Marco, ang biko ko ang paborito niya. Sabi niya, ito daw ang lasa ng tahanan. Ngayon, ito ang magiging lasa ng aming kaligtasan. Maliit lang ang kusina ng apartment at luma na ang kalan. Pero sapat na ito. Sinimulan ko ang pagluluto. Ang init ng apoy
ay dumadampi sa aking balat. Humahalo sa pawis na tumutulo sa aking noo. Masakit sa braso ang walang humpay na paghalo sa malagkit habang dahan-dahan itong lumalapot sa kawali. Bawal itigil, bawal mapagod, dahil masusunog ang ilalim. Parang buhay ko ngayon, kailangang patuloy na gumalaw, kailangang patuloy na lumaban, dahil kung hihinto ako, matutupok kami. Nang matapos ako, ang buong apartment ay napuno ng matamis at masarap na amoy ng latik at gata. Gumising ang mga bata na gutom at sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, nakakain sila ng mainit at masarap na agahan. "Mama, ang sarap! Parang birthday!" sabi ni Aya habang puno ang bibig. Ngumiti ako, pero may kirot sa dibdib. Binalot ko ang mga natirang biko sa maliliit na styrofoam. Ito ang aming paninda. Tanghaling tapat. Ang araw ay parang galit na galit. Tinutusta ang sinumang nasa ilalim nito. Naglakad ako, papunta sa business district ng Ortigas. Bitbit ang isang mabigat na basket na puno ng kakanin. Suot ko ang pinaka-presentableng damit ko. Isang lumang puting blusa at slacks na medyo maluwag na sa akin ngayon. "Kakanin po. Biko. Masarap na merienda." Sigaw ko sa mga dumadaan, pero parang hangin lang ako sa kanila. Ang mga empleyado ay nagmamadali. Nakatingin sa kanilang mga cellphone o di kaya ay umiiwas ng tingin. Lumapit ako sa isang building, pero hinarang agad ako ng gwardya. "Miss, bawal vendor dito. Dun ka sa malayo. Nakakaabala ka sa mga tao." "Kuya, saglit lang po. Masarap po ito. Tikman nyo." "Alis, sabi." Bulyaw niya sabay tulak sa basket ko. Muntik na itong mahulog. Umatras ako. Ang hiya ay gumagapang sa leeg ko. Pumunta ako sa isang gilid ng bangketa kung saan walang gwardya. Ang bigat ng basket ay bumabaon na sa balikat ko. Masakit ang paa ko sa kakalakad. Wala pa akong benta kahit isa. Ganito ba kahirap kumita ng marangal? Mas madali sana kung tanggapin ko na lang ang alok ng iba na magpalimos. Pero hindi. Hindi ko ituturo sa mga anak ko ang maging kaawa-awa. Pauwi na sana ako nang may lumapit na isang babae. Mukha siyang pagod na pagod. Galing yata sa night shift. "Anong tinda mo, te?" tanong niya. "Biko po, ma'am. Special recipe. 20 pesos lang po." Tinitigan niya ang biko, tapos ay tumingin sa akin. Siguro nakita niya ang desperasyon sa mga mata ko. Bumili siya ng isa. Binuksan niya ito at kumain habang nakatayo. Nanlaki ang mata niya pagkatapos ng unang subo. "Uy, in fairness, ang sarap ha. Hindi tinipid sa gata. Lasang luto ng lola ko sa probinsya." Biglang gumaan ang pakiramdam ko. "Salamat po." Pabili pa ako ng 5. Pasalubong ko sa mga ka-workmate ko. Sabi niya sabay abot ng 100 piso. Ang 100 piso na yon ang pinakamagandang bagay na nahawakan ko sa buong buhay ko. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil pinaghirapan ko ito. Nagsunod-sunod ang pagbili ng ibang nakakita. Sa loob ng 1 oras, ubos ang tinda ko. Masaya akong nagbibilang ng barya sa gilid ng kalsada. Inaayos ang mga ito para ibili ng pritong manok para sa mga bata. Biglang may humintong magarang sasakyan sa tapat ko. Bumaba ang bintana. Nanigas ako. Si Gemma. Naka-shades siya. Ang buhok ay bagong salon at ang amoy ng aircon ng kotse niya ay sumampal sa mainit at maalikabok na hangin sa paligid ko. "Oh my God!" Tawa niya ng mapakla. Nakatingin sa basket kong wala ng laman at sa mga barya sa kamay ko. Totoo nga ang sinabi ni Marites. Si Hiraya Montero, ang dating senyora, ngayon ay tindera na lang sa bangketa? How pathetic! Kinuha niya ang kanyang cellphone at itinutok sa akin. "Smile. Ipopost ko ito para makita ng lahat kung saan ka nararapat. #karma, #bagay sa kanya." Gusto kong takpan ang mukha ko. Gusto kong sumigaw. Pero naalala ko ang sabi ni Elon, "Huwag kang yumuko." Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya sa mata. "Oh, nagtitinda ako, Gemma.
Marangal na trabaho ito. Hindi katulad ninyo na nabubuhay sa nakaw na yaman. Nawala ang nangiti sa labi niya. Ang kapal ng mukha mo. Tignan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo. Pinaandar niya ang sasakyan at mabilis na umalis. Iniwan akong inuubo sa usok ng tambutso. Umuwi ako na mabigat ang puso. Pero nang makita ko ang saya sa mukha ni na Lucas at Aya habang kumakain ng chicken joy na binili ko, nawala ang sakit. Ang mantika sa kanilang mga nguso ay mas mahalaga kaysa sa pride ko. Bago matulog, tinignan ko ang Facebook gamit ang free data. Nakita ko ang post ni Gemma, ang litrato ko na pawisan at nagbibilang ng barya. Ang caption ay, "Look who's back to being a squatter." Nakakahiya sa apelido ng kapatid ko. Maraming naghaha-react, maraming nanglait sa comments. Pero sa gitna ng mga pang-uuyam, may isang comment mula sa isang dummy account na pumukaw sa atensyon ko. Ang sabi nito, "Ang tunay na kahihiyan ay ang mga taong nang-aapi ng kapwa." Saludo ako sa iyo, nanay. Nilike ko ito ng lihim. May kakampi pa rin pala ako. Kinabukasan, puno ng pag-asa, gumising ako ng maaga para magtinda ulit. Mas marami akong niluto ngayon. Dala ko ang basket at isang maliit na mesa na nirecycle ko mula sa mga kahoy sa likod ng apartment. Balak kong pumwesto sa parehong lugar kung saan ako nakabenta kahapon. Pero pagdating ko doon, nadatnan ko ang isang tanawin na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Ang maliit na espasyo kung saan ako tumayo kahapon ay puno ng basag na bote at tinapong basura. May nakapaskil na malaking signboard na bagong lagay. "No vendors allowed. Penalty 5,000 pesos." At sa di kalayuan, nakatayo ang gwardya na nagpaalis sa akin kahapon. May kausap sa radyo habang nakatingin sa akin ng masama. Alam ko na agad kung sino ang may gawa nito. Sinisigurado ni Gemma na wala akong mapupuntahan. Hinawakan ko ng mahigpit ang basket ko. Ang init ng bagong lutong biko ay tumatagos sa aking balat. Pero mas mainit ang galit na nararamdaman ko. Gusto niyo ng laro? Pwes, hindi ako titigil. Kung isasara niyo ang pintuan, dadaan ako sa bintana. Nakatayo ako sa harap ng bagong paskil na signboard na nagbabawal sa mga tindera. Ang mga salitang "no vendors" ay tila nakasulat sa dugo, hindi sa pintura. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang gwardya na nakangisi, hawak ang kanyang radyo, tila naghihintay na magmakaawa ako o magwala. Pero nagkamali sila ng tantya. Ang dating hiraya ay iiyak sa isang sulok. Ang bagong hiraya ay marunong nang magbasa ng laro. Kung isinara nila ang kalsada, bubuksan ko ang himpapawid. Huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang kumukulong dugo sa aking ugat. Tinalikuran ko ang gwardya ng walang sinabing salita at naglakad pa uwi bitbit ang mabibigat na basket. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng determinasyon. Pagdating ko sa apartment, naabutan ko si Alon na naghihintay sa labas ng pinto. Nakita niya ang post ni Gemma. Nakita niya ang panghihiya. Ang mukha niya ay madilim. Ang panga ay maigting sa pagpipigil ng galit. "Hiraya, magsasampa tayo ng kaso," bungad niya agad. "Cyber libel, harassment, pwede nating ipakulong si Gemma. Sobra na ito." Binuksan ko ang pinto at ipinatong ang mga basket sa mesa. Tinignan ko siya ng diretso. "Alon, magkano ang aabutin ng kasong yan? Gaano katagal? Wala akong pera at wala akong panahon na sayangin sa korte para lang sa pride." "Pero hindi pwedeng ganito na lang." "Hindi." Putol ko sa kanya. Gusto ni Gemma na mag-react ako. Gusto niyang makita akong nagkakandara pa, lumalaban sa putikan kasama niya. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang yun. Ang pinakamagandang higanti ay hindi ang ipakulong siya, kundi ang maging matagumpay ako sa kabila ng ginagawa niya. Kinuha ko ang cellphone ko. Ginamit niya ang social media para ipahiya ako? Pwes, gagamitin ko rin ito para bumangon.
Gumawa ako ng Facebook page, Hiraya's Kitchen. In-upload ko ang mga litrato ng niluto kong biko at kakanin. Hindi ko tinago ang mukha ko. Sa caption, hindi ako nagpaawa. Ang isinulat ko, luto ng isang inang lumalaban. Tikman ang tamis ng pagbangon. Sa tulong ng babaeng bumili sa akin kahapon na nag-share ng post ko at sa tulong ng mga netizen na naawa sa ginawa ni Gemma, nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Hindi para mang-insulto, kundi para umorder. Isa pong bilao ng biko. Pa-order po ng adobo lunch pack para sa opisina namin. Naging abala ang maliit naming apartment. Ang amoy ng suka, toyo, bawang at laurel ng aking chicken adobo ay sumiksik sa bawat sulok ng kwarto. Wala kaming pambayad sa delivery rider, kaya ako mismo ang naglalakad at sumasakay ng jeep para ihatid ang mga order. Ang init ng araw at usok ng sasakyan ay kumakapit sa balat ko, pero hindi ko ito iniinda. Bawat patak ng pawis ay katumbas ng gatas para kay Aya at baon para kay Lucas. Sa kabilang banda ng lungsod, sa mansyon na dati kong tirahan, iba ang amoy na nalalanghap. Abala si Doña Matilda sa pag-aasikaso ng kanyang Thanksgiving party para sa kanyang mga amigas. Nakasuot siya ng damit na nagkakahalaga ng higit pa sa kikitain ko sa isang taon. Pero habang nagkakape sila sa hardin, hindi pa puri ang naririnig niya. Matilda! Bulong ng isa niyang kumare habang humihigop ng tsa. Totoo ba ang chismis? Nakita ko sa Facebook yung manugang mo. Naglalako ng kakanin. Diyos ko, hindi ba nakakahiya yon sa pamilya niyo? Pinalayas niyo daw ng walang nakuha. Nanigas ang ngiti ni Doña Matilda. Ang tasa ng tsa ay yumanig sa kanyang kamay. Huwag kayong maniwala sa mga drama ng babaeng yon. Siya ang umalis. Siya ang may gusto ng buhay na ganyan. Pero may mga nagsasabi na peke daw ang di... Tama na! Biglang sigaw ni Doña Matilda. Napatahimik ang lahat. Napagtanto niyang napalakas ang boses niya. Pekeng tumawa siya. Pasensya na. Sumasakit ang ulo ko. Alam niyo naman, stress sa pagkawala ni Marco. Ang yaman ay kayang bumili ng pagkain, pero hindi nito kayang bumili ng katahimikan ng konsensya o respeto ng kapwa. Nagsisimula ng umalingasaw ang baho ng kanilang ginawa, gaano man kabango ang pabango nila. Bumalik ang eksena sa aming maliit na kwarto. Gabi na. Pagod na pagod ako, galing sa pagde-deliver. Si Lucas, sa halip na maglaro, ay nakaupo sa tabi ng mga styrofoam box. Hawak niya ang mga sticker na may nakasulat na Hiraya's Kitchen at maingat na idinidikit ito sa bawat takip. Mama! Sabi niya habang dinidikit ang sticker ng pantay na pantay. Ang ganda tignan. Para tayong mayaman. Lumapit ako at hinalikan ang kanyang noo. Ang amoy niya ay amoy baby powder at pawis. Ang pinakamababangong amoy sa mundo. Anak, bawat sticker na dinidikit mo, para yang isang hollow block para sa bagong bahay natin. Balang araw, hindi na tayo mangungupahan. Tumango siya at ngumiti. Ang nangiti na walang bahid ng pagdududa. Para sa kanya, ako si Wonder Woman. At dahil doon, bawal akong mapagod. Samantala, sa isang madilim na coffee shop sa Makati, may isang tagpo na nagaganap ng lingid sa kaalaman ko. Nakaupo si Alon sa sulok. Isang babaeng nakasuot ng jacket at sombrero. Halos matakpan na ang mukha. Ang lumapit sa kanya. Nanginginig ang kamay ng babae nang iabot niya ang isang makapal na brown envelope kay Alon. Ito na ang lahat ng records. Bulong ng babae. Kung malalaman nilang ako ang nagbigay nito, papatayin nila ako, attorney. Ako ang bahala sa'yo. Seryosong sagot ni Alon. Magtago ka muna. Hahanapin kita kapag handa na ang lahat. Kinabukasan, habang nagbabalot ako ng order, tumunog ang telepono ko. Isang unknown number. Kinabahan ako. Baka si Gemma na naman? O baka yung nagbanta sa amin? Sinagot ko ito nang may pag-aalinlangan. Hello? Hello, ito po ba ang Hiraya's Kitchen? Boses ng isang babae. Formal at professional.
Opo, ako po si Hiraya. Ano po yon? Tumatawag ako mula sa Golden Peak Corporation. Nakita ng CEO namin ng post mo at nakatikim siya ng sample ng adobo mo mula sa isang empleyado. Gusto sana naming umorder ng 500 packed lunches para sa company event namin sa Makalawa. Kaya niyo po ba? Nabitawan ko ang sandok. 500? Iyon ay kita na ng 2 buwan sa isang bagsakan. Ito na ba ang swerteng hinihintay ko? Pero biglang pumasok sa isip ko ang mukha ni Gemma. Golden Peak Corporation. Pamilyar ang pangalan. Hindi ba't may connection ng asawa ni Gemma sa kumpanyang iyon? Hello? Ma'am? Andyan pa po kayo? Napahawak ako sa dibdib ko. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Kalahati ay tuwa, kalahati ay takot. Ito ba ay ang hagdan paakyat? O ito ay isang patibong para tuluyan akong bumagsak? Opo, sagot ko. Ang boses ko ay matatag kahit nanginginig ang tuhod. Kakayanin po namin. Ide-deliver po namin. Binaba ko ang telepono. Tumingin ako kay Lucas at Aya. Wala nang atrasan. Kung patibong man ito, sisiguraduhin kong hindi ako ang mahuhulog. Ang gabi bago ang deadline ay naging isang karera laban sa oras. Ang maliit naming apartment ay naging isang pabrika. Ang bawat sulok ay puno ng styrofoam, plastic na kutsara, at mga supot ng sangkap. Ang init mula sa kalan at sa katawan namin ay halos hindi na kayang palamigin ng kaisa-isang electric fan na umiikot sa sulok. Hindi ako natulog. Ang mga mata ko ay mahapdi at ang likod ko ay parang mababali sa kakayuko. Pero hindi ako pwedeng huminto. 500 pakete, 500 pagkakataon para patunayan na hindi ako basura. Mama, tulungan na kita sa pagsasarado. Alok ni Lucas. 2:00 na ng madaling araw pero gising pa siya. Anak, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Ay, wala ka pa palang pasok. Napatigil ako. Naalala ko, hindi ko pa pala sila na-enroll dahil wala pang pera. Ang kirot sa puso ko ay naging panibagong lakas. Kailangan kong galingan ito para makapag-aral sila ulit. Sabay kaming nagtrabaho. Si Lucas ang taga-abot ng takip, ako ang taga-seal. Si Aya kahit natutulog, ay nasa tabi namin sa sahig. Bantay sarado ang mga natapos na kahon. Ito ang litrato ng aming buhay ngayon. Pagod, gipit pero magkakasama. Nang sumikat ang araw, nakahilera na ang 500 pork adobo with egg at biko sa mesa, sa sahig at sa ibabaw ng cabinet. Amoy suka, toyo at tagumpay ang buong kwarto. Dumating ang delivery van na nirenta ko. Kabado ako habang nagbabiyahe kami papunta sa Golden Peak Corporation. Paano kung wala palang event? Paano kung pakanalang ito ni Gemma para pagtawanan ako habang bitbit ang sandamakmak na panis na pagkain? Nang makarating kami sa building, hinarang kami ng security. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Delivery po para kay Miss Corazon, sabi ko. Nanginginig ang boses. Tinignan ng guard ang logbook. Ang ilang segundong yon ay parang habambuhay. Ah, oo. Hinihintay na kayo sa 10th floor. Akyatin niyo na sa service elevator. Nakahinga ako ng maluwag. Totoo. Totoo ang lahat. Pagdating sa function hall, sinalubong ako ng amoy ng aircon at mga taong naka-business attire. Nakaramdam ako ng liit. Ang suot ko ay simpleng t-shirt at maong, amoy kusina pa. Isang babaeng nasa edad 50, may maikling buhok at matapang na aura, ang lumapit sa akin. Siya si Miss Corazon, ang CEO. Ikaw ba si Hiraya? Tanong niya habang tinitignan ang mga pagkain. Opo ma'am, ito na po ang order ninyo. Tinikman niya ang adobo. Pinanood ko ang bawat pagnguya niya. Kinabahan ako. Masyado bang maalat? Masyado bang matamis? Tumango siya at ngumiti ng tipid. Naalala ko dito ang luto ng nanay ko. Walang halong shortcuts, lasang pagmamahal. Humarap siya sa mga empleyado niya. Okay everyone, lunch is served.
Nang matapos ang event, pinatawag ako ni Miss Corazon sa kanyang opisina. Inabot niya ang tseke, bayad para sa order, pero may inabot pa siyang isang calling card. Hiraya, matagal na akong naghahanap ng concessionaire para sa kantin ng building na ito. Gusto ko ang timpla mo. At nakikita ko sa mga mata mo ang gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa tagumpay. Kung gusto mo, sa'yo ang pwesto. Free sa unang 3 buwan. Gusto kong lumuhod at umiyak sa pasasalamat. Ma'am, seryoso po kayo? Mukha ba akong nagbibiro pagdating sa negosyo? Kunin mo ang oportunidad na ito. Patunayan mong tama ako. Umalis ako sa building na yon na parang lumalakad sa ulap. Hindi na ako tindera sa bangketa. May pwesto na ako. May kantin na ako. Samantala, sa opisina ni Alon, ibang klase ng tagumpay ang nagaganap. Nakaupo siya sa kanyang mesa. Ang ilaw ng lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Sa harap niya ay ang logbook ng nurse na nakuha niya mula sa informant. Binasa niya ang entry noong gabi ng pagkamatay ni Marco. August 12, 8:00 ng gabi. Patient Marco Montero went into cardiac arrest. Resuscitated but unresponsive. CS score 3. Tiningnan niya ang oras sa last will and testament. Signed, August 12, 10:30 p.m. Napakuyumang kamaon ni Alon. Paano pipirma ang isang taong nasa deep coma ng 8:00 pagsapit ng 10:30? Imposible. Hindi lang ito pamimeke ng pirma. Ito ay isang krimen. Tinawagan niya agad ako. Hiraya, pumunta ka sa opisina. Ngayon din, may hawak na tayong alas. Dumating ako sa opisina ni Alon na may dalang pasalubong na biko. Pero nawala ang nangiti ko nang ipakita niya sa akin ang ebidensya. Ang galit na akala ko ay humupa na, biglang nag-alab ulit. Patay na ang asawa ko. Comatose na siya. Pero nagawa pa nilang gamitin ang kamay niya para nakawan kami. Nanginginig kong tanong. Ang imahe ni Doña Matilda at Gemma na humahawak sa walang malay na kamay ni Marco para pumirma ay nakakasuka. Pwede na tayong magsampa ng kaso, Hiraya. Sabi ni Alon, ang mata ay nagniningning sa determinasyon. Falsification of documents, estafa. Pwede natin silang ipakulong. Tinitigan ko ang papel. Ang ebidensya ay nasa harap ko na. Ang hustisya ay abot kamay na. Pero naalala ko ang sinabi ni Miss Corazon kanina. Rent-free sa unang 3 buwan. Naalala ko ang mga anak ko na wala pang school uniform. Naalala ko na ang pangunahing witness namin, ang nurse, ay nagtatago pa rin sa takot. Kung kakalabanin ko si Doña Matilda ngayon, gagamitin niya ang lahat ng pera at koneksyon niya para baliktarin kami. Wala pa akong pera pambayad sa matagalang laban. Baka mawala pa ang canteen opportunity ko kung ma-focus ako sa kaso. Huminga ako ng malalim at ibinaba ang papel. Huwag muna ngayon, Alon, sabi ko ng mahinahon. Gulat na gulat si Alon. Ano? Hiraya, hawak na natin ang leeg nila. Hawak natin ang leeg nila, pero marupok pa ang mga daliri ko. Paliwanag ko. Kailangan ko munang magpalakas. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng impluwensya. Kapag kinasuhan ko sila, gusto ko yung wala na silang kawala. Gusto ko, pagbagsak nila, hindi na sila makakatayo ulit. Tinitigan ako ni Alon ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang labi. You've changed, Hiraya. Mas matapang ka na. Tinuruan nila akong maging halimaw, Alon. Kaya ibibigay ko sa kanila ang halimaw. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marungis na pawn shop, nakatayo si Gemma. Ang kanyang mga mata ay mapula at pagod. Nasa counter ang isang antigong kwintas, isang pamana ni Marco na dapat ay kay Aya mapupunta. 10,000 lang ang pwede, sabi ng appraiser. Anong 10,000? 50,000 yan. Ginto yan. Sigaw ni Gemma. Take it or leave it, miss.
Dahil sa desperasyon na makabawi sa sugal, kinuha ni Gemma ang 10,000. Nanginginig ang kamay niya. Kailangan niyang mabawi ang talo niya sa kasino kagabi bago malaman ng mama niya na ginagalaw na niya ang mana. Hindi niya alam, sa bawat pagkakamali niya, sa bawat alahas na binebenta niya, tinutulungan niya akong manalo sa laban na hindi pa man nagsisimula. Umuwi ako sa apartment ng gabing iyon. Hinalikan ko ang noo ng mga anak ko. Maghintay lang kayo. Bulong ko sa dilim. Ang araw ay sumisikat na at sa pagliwanag nito, makikita ng lahat ang baho na tinatago nila. 5 taon. Mabilis na lumipad ang panahon, parang usok na nagmumula sa mainit na kawali. Ang dating maliit na kantin sa loob ng Golden Peak Corporation ay nanganak ng 1, 2, hanggang sa maging 5 na silang restaurant na nakakalat sa buong Metro Manila. Ang pangalang Hiraya Manawari ay hindi na lamang isang pangarap. Isa na itong tatak na kasing kahulugan ng masarap na pagkaing Pilipino at kwento ng inspirasyon. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking opisina. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ang Hiraya na nakaduster at may sugat sa tuhod. Ang buhok ko ay maikli na bob cut na nagbibigay diin sa aking panga at leeg. Suot ko ay isang cream power suit na gawa sa mamahaling tela. Ang balat ko ay makinis na muli, hindi dahil sa mga produkto, kundi dahil sa kapayapaan ng loob at sapat na tulog. Tumunog ang intercom. Ma'am Hiraya, nandito na po si Attorney Valderrama. Napangiti ako. Kinuha ko ang aking bag at lumabas. Ang mga empleyado ko ay bumabati ng may respeto habang dumadaan ako. Good morning, Ma'am H. Ang tawag nila sa akin. Hindi senyora, hindi amo, kundi isang leader. Sa labas, nakasandal si Alon sa kanyang sasakyan. Medyo tumanda siya ng kaunti. May ilang puting buhok na sa kanyang sentido, pero lalo lamang itong nakadagdag sa kanyang kakisigan. Ready for the site inspection? Tanong niya sabay bukas ng pinto para sa akin. Siyempre, partner, sagot ko. Sa loob ng 5 taon, si Alon ang naging sandalan ko sa negosyo. Siya ang nag-ayos ng lahat ng kontrata, permits, at legalidad ng pagpapalago ng Hiraya Manawari. Maraming beses kaming lumabas para mag-dinner, nag-usap hanggang madaling araw tungkol sa trabaho, pero hanggang doon lang yon. Walang ligawan, walang bulaklak. Alam niyang nakasarado na ang puso ko sa pag-ibig at nirerespeto niya iyon. Ang namamagitan sa amin ay isang malalim na pagkakaibigan na mas matibay pa sa anumang singsing. Habang binabagtas namin ang EDSA, napadaan kami sa lumang subdivision kung saan naroon ang mansyon ng mga Montero. Dati, tuwing napapadaan ako dito, naninikip ang dibdib ko sa takot at sakit. Pero ngayon, tumingin ako sa bintana. Nakita ko ang gate ng subdivision. Luma na ang pintura. Gusto mo bang dumaan saglit? Tanong ni Alon. Tila nababasa ang isip ko. Huwag na. Sayang sa oras. Sagot ko ng mahinahon. At totoo yon. Wala na akong nararamdamang galit. Ang natitira na lang ay awa. Dahil alam ko ang nangyayari sa loob ng mga pader na yon. Sa mansyon ng mga Montero, ang hangin ay hindi amoy tagumpay, kundi amoy ng lumang kahoy na inuuk-ok ng anay. Nakahiga si Doña Matilda sa kanyang kama sa sala dahil hindi na siya makaakyat sa hagdan. Ang kanyang mga binti ay mahina na dahil sa arthritis at diabetes. Ang dati niyang makinis na muka ay puno na ng kulubot ng kapaitan. Wala ng mga bisita. Wala ng mga amigas na dumadalaw dahil naubos na ang kanyang pera, kakapautang at kakabili ng mga walang kwentang luho para mapanatili ang imahe ng pagiging mayaman. Padabog na pumasok si Gemma sa sala. Ang suot niyang damit ay branded nga, pero lumana at hindi na uso. Ang mukha niya ay stress na stress. Ma, tumatawag na naman ang bangko. Foreclosure na daw next month kung hindi tayo magbabayad ng interest. Sigaw ni Gemma. E di gawan mo ng paraan, ganting sigaw ni Doña Matilda.
Ang boses ay garalgal pero matalim pa rin. Ibenta mo mo yang mga alahas mo. Puro kasugal, Gemma. Inubos mo ang mana ng kapatid mo. Ako pa ang sinisi mo. Ikaw tong bili ng gamot na hindi naman iniinom. At sino ba ang nagpumilit na magparty tayo buwan-buwan noon? Nagbatuhan sila ng sumbat. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan noong buhay pa si Marco. Ngayon ay naging isang kulungan ng 2 taong naghihilaan pababa. Ang hardin ay puno na ng damo. Ang swimming pool ay berde na sa lumot. Ito ang tunay na mukha ng karma. Hindi apoy, kundi ang dahan-dahang pagkabulok. Bumalik sa kasalukuyan. Sinundo ko sina Lucas at Aya sa kanilang private school. Si Lucas, na 10 taong gulang na ngayon, ay matangkad at gwapo. Si Aya naman ay 8 anyos, matalino at bibo. Tumakbo sila palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mama, I got a perfect score in math. Pagmamalaki ni Lucas. Ako din, Mama. Stars sa art class. Sabat ni Aya. Hinalikan ko sila pareho. Ang gagaling naman ng mga anak ko. Dahil dyan, kakain tayo ng favorite nyo. Habang nagmamaneho ako pauwi sa aming bagong bahay, isang 2-story house na sarili ko nang nabili, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pera sa bangko o ang kintab ng kotse. Ito ang makita ang mga anak ko na lumalaking may kumpiyansa sa sarili, walang takot, at puno ng pagmamahal. Binigay ko sa kanila ang childhood na muntik nang nakawin ni na Matilda. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ako sa veranda, tumawag si Alon. Hiraya! Seryoso ang boses niya. Hindi ito boses kaibigan kundi boses abogado. Tumawag sa akin si Nurse Rina. Nanlaki ang mata ko. Si Nurse Rina, ang yaman na yaya na nag-alaga kay Marco at witness sa krimen. 5 taon kaming naghintay na magkaroon siya ng lakas ng loob. Anong sabi niya? Handa na siya. Nasa Manila na siya ngayon. Gusto niyang makipagkita para ibigay ang original affidavit at ang CCTV footage na itinago niya. Napahawak ako sa railing ng beranda. Ito na. Ang huling piraso ng puzzle. Ayusin mo ang meeting, Alon. Panahon na para singilin sila. Samantala, sa gumuguhong mansyon ng mga Montero, may isang magazine na nakapatong sa mesa. Dala ito ni Gemma galing sa salon. Ang cover ng Philippine Business Review ay walang iba kundi ako. Nakaupo ako sa isang executive chair, nakangiti ng matatag, at ang headline ay From Rags to Riches, How Hiraya Montero Built an Empire on a 500 Capital. Nanginginig ang kamay ni Doña Matilda habang hawak ang magazine. Ang mukha ko sa papel ay tila nang uuyam sa kanya. Hindi niya matanggap. Hindi pwedeng ang babaeng pinalayas niya at tinawag na basahan ay mas mayaman na ngayon sa kanya. Ang inggit at galit ay umakyat sa kanyang ulo. Nagpapadilim sa kanyang paningin. Hinagis niya ang magazine kay Gemma. Tumama ito sa mukha ng anak niya. Gemma! Sigaw niya. Ang boses ay parang galing sa impyerno. Ayokong makita ang pagmumukha ng babaeng yan na masaya. Sirain mo siya. Puntahan mo siya. Mag-eskandalo ka. Hingin mo ang parte natin. Sabihin mo sa lahat na ninakaw niya ang recipe ko. Pero gawin mo. O ikaw ang palalayasin ko sa pamamahay na ito. Napalunok si Gemma. Tinitigan niya ang magazine. Ang inggit sa puso niya ay humalo sa takot sa kanyang ina. Kinuha niya ang susi ng kanyang luma ng kotse. Pupuntahan ko siya. Bulong ni Gemma. Ang mga mata ay nanlilisik. Hindi siya pwedeng maging masaya habang tayo ay nagdurusa. Sa labas, nagsisimula ng kumulog. Parang noong gabing pinalayas ako. Pero ngayon, hindi na ako ang mababasa ng ulan. Handa na ang bagyo. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng kidlat. Ang Hiraya Manawari flagship restaurant sa Bonifacio Global City ay puno ng buhay. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang jazz music ay sumasabay sa tawanan ng mga customer. Amoy na amoy
Ang aroma ng aming signature kare-kare at crispy pata na dinadayo pa ng mga artista at politiko. Nakatayo ako sa may mezzanine, pinagmamasdan ng lahat. Ito ang imperyong itinayo ko mula sa wala, mula sa barya, pawis at luha. Napangiti ako nang makita ko ang mga waiter na maayos ang serbisyo at ang mga customer na nasisiyahan. Payapa ang lahat, ngunit ang kapayapaan ay madaling basagin ng isang bato. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa entrance. Narinig ko ang sigawan at ang tunog ng nabasag na baso. Ang payapang musika ay napalitan ng isang matinis at pamilyar na boses. "Huwag niyo akong hawakan. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang hipag ng may-ari ng restaurant na ito. Papatanggal ko kayo sa trabaho." Bumaba ang tingin ko. Doon, sa gitna ng elegante kong lobby, nakatayo si Gemma. Kasama niya ang dalawang lalaking mukhang sanggano na nakatayo sa likod niya. Suot ni Gemma ang isang pulang bestida na masyadong masikip at puno ng kumikinang na sequins, isang pilit na pagpapakita ng yaman na wala na sa lugar. Ang mga customer ay napatigil sa pagkain. Ang iba ay naglabas ng cellphone para mag-video. Bumaba ako ng hagdan. Ang bawat hakbang ng aking heels sa marmol na sahig ay matatag at may awtoridad. Hindi ako nagmadali. Hinayaan kong maramdaman niya ang presensya ko. "Bitawan niyo siya." Utos ko sa mga security guard ng mahinahon. Lumingon si Gemma. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang halo-halong emosyon sa mata niya, gulat, inggit at matinding galit. Tinitigan niya ako mula sa aking maayos na buhok hanggang sa aking designer shoes. Malayong malayo sa hiraya na pinalayas niya sa ulan, 5 taon na ang nakakaraan. "Hiraya!" sambit niya, puno ng laso ng boses. "Ang kapal din ng mukha mong magbuhay, Reyna, habang kami ng mama ko ay naghihirap." Lumapit siya sa akin, dinuduro ang mukha ko. "Ibigay mo sa amin ang parte namin. Ninakaw mo ang recipe ni mama. Ninakaw mo ang swerte ng pamilya namin." Natahimik ang buong restaurant. Lahat ay naghihintay ng sagot ko. Dati, yuyuko ako at iiyak sa hiya. Pero patay na ang hiraya na yon. Tiningnan ko siya ng diretso, walang kislap ng takot. "Gemma, ang recipe ng kare-kare na ito ay turo ng nanay ko sa probinsya. At ang swerte? Walang nagnakaw sa inyo niyan. Kayo ang nagtapon niyan noong pinalayas niyo ang mag-iina ko." "Sinungaling!" Sigaw niya, halos lumabas na ang ugat sa leeg. "Pera ni Kuya Marco ang ginamit mo. Kaya dapat lang nabigyan mo kami ng share. Kung hindi, wawasakin ko ang lugar na ito." Akmang kukuha siya ng isang vase sa malapit na mesa para ibato. Pero hindi ako gumalaw. Nanatili akong kalmado. "Sige," sabi ko ng mahina, pero mariin. "Basagin mo. Ang vase na yan ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Idadagdag ko yan sa kasong isasampa ko sa'yo at sa mga kasama mong trespassers." Natigilan siya. Binitiwan niya ang vase, nanginginig ang kamay. Alam niyang wala siyang pambayad. Ngumiti ako ng tipid. Isang nangiti na hindi umaabot sa mata. "Gusto mo ng pera, Gemma? Di ba sabi mo noon wala akong silbi? Tingnan mo ngayon. Ako ang nagpapasweldo sa 50 empleyado dito." Kumuha ako ng 1,000 piso sa aking pitaka. Inilagay ko ito sa mesa sa tabi niya. Pagkatapos, kinuha ko ang isang basahan mula sa waiter at inihagis ito sa paanan niya. "Kailangan ko nang maglilinis ng CR ngayon. Absent kasi ang janitress namin. Kung gusto mo ng pera, pagtrabahuhan mo. Linisin mo ang banyo at ibibigay ko sa iyo yan." Napaawang ang bibig ni Gemma. Ang mukha niya ay namula sa sobrang hiya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at matawa ng mahina. Ito ang golden moment ng aking paghihiganti. Hindi dahas, kundi ang pagpaparamdam sa kanya ng liit na ipinaramdam niya sa akin noon. "Hayop ka!" Susugurin sana niya ako para sa bunutan, pero bago pa man dumapo ang kamay niya, may humarang na isang braso. Si Attorney Alon.
Dumating siya galing sa opisina sa likod. Suot ang kanyang barong. Hinawakan niya ang pulso ni Gemma. Hindi masakit, pero mahigpit. Sapat para pigilan ito. Miss Montero, boses abogado ni Alon, malamig at nakakatakot. Narito ang mga CCTV. Nakalive din ang video ng ilang customers. Assault, public disturbance, slander at trespassing. Gusto mo bang sumama sa presinto ngayon o aalis ka ng kusa? Tumingin si Gemma sa paligid. Nakita niya ang mga kamera. Nakita niya ang security na papalapit na may dalang batuta. Alam niyang talo na siya. Binawi ni Gemma ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Alon. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Hindi na dahil sa makeup, kundi sa pinaghalong galit at kahihiyan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ng lahat, mula sa mga mayayamang customer hanggang sa mga waiter, ay nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Alam niyang talo siya sa labang ito. Sa teritoryong ito, ako ang reyna at siya ay isang istorbo lamang. Tandaan mo to, Hiraya. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa puot. Hindi pa tayo tapos. Akala mo nanalo ka na. Ha? Baka nakakalimutan mong hawak pa rin namin ang apelido ng mga anak mo. Padabog siyang tumalikod. Sa kanyang pagmamadali, natapakan niya ang basahang inihagis ko kanina. Muntik na siyang madulas, na nagdulot ng mahinang tawanan mula sa ilang customer. Hindi na siya lumingon. Dire-diretso siyang lumabas ng pinto, hila ang kanyang mga bodyguard na nakayuko sa hiya. Nang makaalis sila, dahan-dahang humupa ang tensyon sa restaurant. I'm so sorry for the disturbance, everyone, sabi ko sa microphone na inabot ng manager. Dessert is on the house for all tables tonight. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti ako at kumaway. Pero nang tumalikod ako para bumalik sa opisina, naramdaman ko ang panghihina ng tuhod ko. Napahawak ako sa braso ni Alon para hindi matumba. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Alon habang inaalalayan ako paupo sa sofa sa loob ng aking opisina. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang tibok ng puso ko. Okay lang ako, sagot ko. Pero alam naming pareho na nagsisinungaling ako. Ang kamay kong humahawak sa baso ng tubig ay nanginginig pa rin. Ang tapang na ipinakita ko sa labas kanina ay parang baluti na unti-unting natutuklap ngayong kami na lang ang magkaharap. Empty threats lang yon, Hiraya. Pag-aalo ni Alon. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Gemma is desperate. Wala na silang pera. Wala na silang impluensya. Tahol na lang ng aso ang kaya nilang gawin. Pero narinig mo ba ang sinabi niya? Tumingin ako kay Alon. Ang takot ay gumagapang pabalik sa dibdib ko. Ang apelyido, ang mga bata. Alam kong desperada sila at ang taong desperado ay kumakapit sa patalim. Hinawakan ni Alon ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Kaya nga minamadali na natin ang kaso. Bukas na bukas din, isasampa na natin ang affidavit ni Nurse Rina. Once the court sees the evidence, matatatapos na ang lahat ng karapatan nila sa mga bata. Tumango ako. Pilit na pinapanatag ang loob. Tama si Alon. Panalo na kami. Ang nangyari kanina ay huling sipa na lang ng isang hayop na mamamatay na. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Salamat, Alon. Kailangan ko lang siguro ng hangin. Susunduin ko na sina Lucas at Aya sa school. Gusto ko silang makita. Samahan na kita. Alok niya. Wag na. Ngiti ko. Kaya ko na. May driver naman ako. Magpahinga ka na, attorney. Mahaba pa ang araw natin bukas sa piskalya. Nagpaalam ako at lumabas ng restaurant. Sumakay ako sa aking SUV. Habang nasa biyahe, hindi maalis sa isip ko ang tingin ni Gemma kanina. Bakit parang masyadong madali ang pagsuko niya? Kilala ko si Gemma. Maingay siya. Oo, pero hindi siya tanga. Bakit siya pupunta sa teritoryo ko para lang mapahiya? Unless
Unless distraction lang ang lahat ng iyon. Biglang tumunog ang cellphone ko. Pangalan ng principal ng school ni na Lucas at Aya ang nasa screen. Napakunot ang noo ko. 4:00 na. Dapat ay nasa bahay na sila kasama ng driver ko. Hello, Ma'am Reyes. Sagot ko. Mrs. Montero, good afternoon po. Boses ng principal. Medyo may halong pag-aalala. Tumawag po ako para i-confirm kung okay na po ang mga bata. Medyo naguluhan kasi kami sa nangyari kanina. Bumulusok ang dugo ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong ibig niyong sabihin? Papunta pa lang ako para sunduin sila. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa kabilang linya. Po? Po, Mrs. Montero, sinundo na po sila kaninang 2:00. Ang sabi po ng driver niyo, may emergency daw po kayo sa restaurant kaya ang lola nila ang pinapunta niyo. Ang lola? Ang boses ko ay naging pabulong na lang. Ang mundo ko ay biglang umikot. Opo, si Doña Matilda Montero. May dala po siyang authorization letter na may pirma ninyo at kasama niya ang driver ninyo kaya pumayag kami. Legal guardian din naman po siya bilang lola. Nabitiwan ko ang manibela saglit bago ko ito muling hinablot. Ang driver ko. Binayaran nila ang driver ko. Ang pirma. Pineke na naman nila ang pirma ko. Ang pagpunta ni Gemma sa restaurant. Ang pag-eskandalo niya. Lahat yon ay palabas lang para madistract ako. At si Alon. Habang abala kami sa pagpapalayas kay Gemma, nakuha na ni Matilda ang mga bata nang walang kalaban-laban. Mrs. Montero? Hello po? Ma'am Reyes. Nanginginig ang boses ko. Ang luha ay nagsisimulang pumatak nang walang pigil. Tumawag kayo ng pulis. Hindi ko pinirmahan yon. Dinukot nila ang mga anak ko. Binaba ko ang telepono at inapakan ng silinyador. Ang sasakyan ay humarurot sa kalsada pero parang ang bagal-bagal pa rin ng takbo ng oras. Tinawagan ko si Alon. Alon! Sigaw ko pagkasagot niya. Nakuha nila! Nakuha nila sina Lucas at Aya. Ano? Paano? Papunta na ako dyan. Sa mansyon! Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay basag na basag. Papunta ako sa mansyon. Kapag may nangyaring masama sa mga anak ko, Alon, papatayin ko silang lahat. Pinatay ko ang tawag. Ang imahe ng mga anak ko sa piling ni Doña Matilda. Ang babaeng walang puso, ang babaeng pinalayas kami sa ulan, ay parang asido sa utak ko. Akala ko, nanalo na ako. Akala ko, reyna na ako. Pero sa isang iglap, binalik nila ako sa pagiging isang ina na walang laban, kundi ang kanyang pangil at kuko. Gemma, Matilda, nagkamali kayo ng kinalaban. Kung ang dating Hiraya ay naging apoy para magluto at bumuhay, ang Hiraya ngayon ay magiging apoy para manunog. Binabagtas ko ang kalsada na tila isang pelikula ang paligid. Malabo, mabilis, at walang kulay. Ang tanging malinaw lang sa paningin ko ay ang direksyon papunta sa mansyon ng mga Montero. Ang manibela ay halos madurog sa higpit ng hawak ko. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang taon ng paghihirap. Tumunog ang cellphone ko na nakakonect sa sasakyan. Boses ni Alon, hinihingal at nagmamadali. Hiraya, kasama ko na ang mga pulis. Papunta na kami. Huwag kang susugod ng mag-isa. Delikado. Wala akong panahon maghintay, Alon. Sagot ko. Ang boses ko ay yelo sa lamig. Nasa loob ang mga anak ko, kasama ang babaeng yon. Alam mo kung ano ang kaya niyang gawin. Hiraya, please. Pinatay ko ang tawag. Natatanaw ko na ang gate ng subdivision. Ang guard na humarang sa akin noon ay nagulat nang makita ang sasakyan ko na hindi huminto para mag-iwan ng ID. Sa halip, pinatunog ko ang busina ng mahaba at mariin hanggang sa mapilitan siyang buksan ang barrier dahil sa takot na araruhin ko ito. Narating ko ang tapat ng mansyon. Luma na ito. Ang pintura ay nagtutuklap, ang damo ay matataas, at ang dating magarang fountain ay tuyo na at puno ng lumot. Ipinark ko ang sasakyan
nang pahalang sa gate para walang makalabas. Bumaba ako at tinakbo ang distansya papunta sa pinto. Walang katok-katok. Ang mga kandado ay luma na. Sa lakas ng adrenaline na dumadaloy sa katawan ko, itinulak ko ang pinto ng buong puwersa hanggang sa bumigay ang siradura nito. Tumambad sa akin ang sala. Ang amoy ay amoy amag at luma, halatang hindi na naaalagaan. Ang mga mamahaling vase ay wala na. Malamang ay naibenta na ni Gemma. "Lucas! Aya!" Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Mama!" Narinig ko ang boses ni Aya mula sa dining room. Tumakbo ako papunta doon at nadatnan ko ang isang eksena na nagpakulo ng dugo ko. Nakaupo sina Lucas at Aya sa mahabang mesa. Sa harap nila ay may mga plato ng spaghetti na halatang hindi ginalaw. Nakatayo sa dulo ng mesa si Doña Matilda, nakahawak sa kanyang tungkod habang si Gemma ay nasa gilid, mukhang kabadong-kabado. Akmang tatakbo si Aya palapit sa akin, pero hinawakan siya ni Gemma sa braso. "Bitawan mo ang anak ko!" Sigaw ko. Humarap sa akin si Doña Matilda. Sa kabila ng kanyang katandaan at sakit, nandoon pa rin ang mapagmataas na tingin na ipinukol niya sa akin. 5 taon na ang nakakaraan. "Wala kang karapatang sumigaw sa pamamahay ko, Hiraya," sabi niya ng mabagal. "Kinukuha ko lang ang karapatan ko bilang lola. Tignan mo, pinaghanda ko pa sila ng hapunan. Pero itong mga anak mo, pinalaki mong walang modo. Ayaw kumain." Tumingin ako kay Lucas. Namumutla siya pero matapang ang muka. "Sabi po kasi ni Lola, masama daw kayong tao. Sabi niya iniwan niyo daw kami. Sinungaling po siya, Mama." "Lucas, shut up!" Bulyaw ni Gemma. Humakbang ako palapit. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. "Bitawan niyo sila. Ngayon din." "Paano kung ayaw ko?" Hamon ni Doña Matilda. "Ako ang ina ng ama nila. Dito sila nararapat. Sa mamansyon ng mga Montero, hindi sa kung saan mang lungga mo sila tinatago." "Lungga?" Tumawa ako ng mapakla. "Ang lungga na sinasabi mo ay punong-puno ng pagmamahal. Itong mansyon mo, amoy bangkay. Amoy ng mga pangarap na pinatay nyo." "Gemma, ilabas mo ang mga bata sa likod!" Utos ni Doña Matilda. Hinila ni Gemma sina Lucas at Aya. Nagpupumiglas ang mga bata. "Mama! Mama!" Iyak ni Aya. "Hindi!" Sigaw ni Lucas at kinagat niya ang kamay ni Gemma. "Aray!" Napabitaw si Gemma. Agad na tumakbo si Lucas at hinila ang kapatid niya palayo kay Gemma. Hinarangan niya si Aya gamit ang maliit niyang katawan. "Huwag niyong aawayin ang kapatid ko." Susugurin sana sila ni Gemma, pero mabilis akong kumilos. Sa isang iglap, nasa pagitan na ako ng mga anak ko at ni Gemma. "Subukan mong humakbang pa ng isa, Gemma." Bulong ko. Pero rinig sa buong kwarto ang diin nito. "Subukan mo at ipaparamdam ko sa'yo ang lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng 10 taon. Natigilan si Gemma. Nakita niya sa mga mata ko na hindi ako nagbibiro. Nakita niya ang isang inang handang pumatay. Biglang narinig ang tunog ng mga sirena sa labas. Pula at asul na ilaw ang tumagos sa mga bintana. Bumukas ang pinto at pumasok si Alon kasama ang 4 na pulisi. "Doña Matilda Montero! Gemma Montero!" Sigaw ng pulis. "Huwag kayong kikilos!" Namutla si Doña Matilda. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang tungkod niya ay nahulog sa sahig na lumikha ng maingay na kalampag. Anong kalokohan ito?" Nanginginig na tanong ni Matilda. "Wala kayong karapatan. Nasa loob ako ng bahay ko." Lumapit si Alon. Hawak ang isang papel. "Ito ay warrant of arrest para sa kidnapping and serious illegal detention at idadagdag na rin namin ang child abuse." "Kidnapping? Apo ko sila." Katwiran ni Gemma, pero nanginginig na ang tuhod niya. "Wala kayong custody," matigas na sagot ni Alon. "At ang pagkuha sa mga bata, gamit ang pekeng authorization letter at pananakot sa driver, ay krimen." "Posas!" Lumapit ang mga pulis kay Gemma. Nagpupumiglas siya.
Sumisigaw, nagmumura. Ma, tulungan mo ako. Ma. Pero si Doña Matilda ay nakatulala lang. Tinitigan niya ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot sa kulungan, kundi takot sa katotohanang natalo siya ng basahan na tinapon niya noon. Lumapit ako sa kanya. Yumuko ako para magpantay ang aming mga muka. Hinawakan ko ang aking mga anak sa magkabilang kamay. Sinisigurong ligtas sila. Sabi niyo noon, wala akong silbi. Bulong ko sa kanya. Sabi niyo, wala akong mapupuntahan. Ngayon, tignan niyo kami. Kami ang lalakad palabas ng malaya. At kayo? Kayo ang may iwan dito hanggang sa mabulok kayo kasama ng bahay na iito. Hiraya. Garalgal ang boses niya, tila hihingi ng awa. Tumayo ako ng tuwid. Save your tears for the judge, Matilda. Ubos na ang awa ko. Tinalikuran ko sila. Niyakap ko sina Lucas at Aya ng mahigpit habang inilalabas ni Alon at ng mga pulis ang mga sumisigaw na si Gemma. Okay na mga anak, ligtas na kayo. Nandito na si Mama. Bulong ko habang hinahalikan ng kanilang mga ulo. Ang amoy ng kanilang buhok ang nagpakalma sa nanginginig kong kalamnan. Lumapit si Alon sa akin. Dadalhin sila sa presinto para i-book. Kailangan nating sumunod para magbigay ng statement. Tumango ako. Alon, salamat! Hinawakan niya ang balikat ko saglit. Isang hawak na puno ng suporta at paghanga. Sabi ko naman sa'yo, walang makakatalo sa isang ina. Lumabas kami ng mansyon. Ang ulan ay tumila na. Ang hangin ay sariwa. Sa likod namin, nakita ko ang mga ilaw ng mansyon na isa-isang namamatay habang sinasarado ng mga pulis ang gate. Tapos na ang kidnapping, pero alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na giyera. Dahil sa korte, hindi lang kalayaan nila ang kukunin ko. Kukunin ko ang lahat ng ninakaw nila. Ang mana, ang pangalan, at ang hustisya para kay Marco. Sumakay kami sa sasakyan. Tumingin si Lucas sa akin. Mama, hindi na po kami babalik dun? Ngumiti ako. Ang pinakatotoong ng ngiti ko sa loob ng mahabang panahon. Hindi na anak, never again. Pinaandar ko ang sasakyan. Sa rearview mirror nakita ko si Doña Matilda na isinasakay sa patrol car. Mukhang matandang ulyanin na walang kalaban-laban. Kita-kita sa korte, bulong ko sa isip ko. At sisiguraduhin kong iyon na ang huling beses na maririnig ng mundo ang pangalang Montero na may kasamang dangal. Ang conference room ng law firm ni Alon ay balot ng katahimikan na halos masakit sa tenga. Walang ingay ng aircon o kaluskos ng papel ang makabasag sa bigat ng hangin. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa. Ang mga kamay ko ay mahigpit na magkasalikop sa ibabaw ng makintab na kahoy. Sa harap ko ay nakaupo si Nurse Rina, ang babaeng 5 taon naming hinintay. Mukha siyang pagod. May mga anino sa ilalim ng mata na dulot ng ilang taong pagtatago at pagdadala ng mabigat na konsensya. Nanginginig ang kamay niyang inabot ang isang USB kay Alon na para bang isa itong mainit na bakal. Nandyan po ang lahat, bulong ni Rina. Halos hindi lumalabas ang boses. Ang CCTV footage sa kwarto ni Sir Marco noong gabing iyon at ang voice recording ng usapan nila Doña Matilda bago sila pumasok. Isinaksak ni Alon ang USB sa laptop. Bago niya ito i-play, tumingin muna siya sa akin. Handa ka na ba, Hiraya? Tanong niya. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Alam niyang ang mapapanood ko ay hindi madali. Huminga ako ng malalim at tumango. I-play mo, Alon. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Umilaw ang screen. Ang video ay medyo malabo. Kuha ng isang nakatagong kamera sa sulok ng kisame. Pero malinaw ang bawat galaw, bawat kilos. At doon, nakita ko si Marco, ang asawa ko,
Nakahiga siya sa kama, payat na payat. Puno ng tubo ang katawan. Ang oras sa video ay 8:15 ng gabi. Kitang-kita ko sa monitor ng life support na ang linya ng kanyang puso ay halos patag na. Pumasok si Doña Matilda at Gemma sa kwarto. Wala silang dalang pari o doktor. Ang dala nila ay isang folder at isang ballpen. "Ma, bilisan na natin." Rinig na rinig ang boses ni Gemma sa audio. "Baka abutan tayo ng doktor. Comatose na siya, di ba?" "Huwag kang maingay." Saway ni Matilda. Lumapit siya sa kama. Hindi niya hinawakan ang mukha ni Marco para magpaalam. Hindi niya inayos ang kumot nito. Sa halip, marahas niyang hinawakan ang kanang kamay ni Marco. Ang kamay na dati humahaplos sa buhok ko at gumuguhit ng mga pangarap para sa aming mga anak. Naglagay siya ng ballpen sa pagitan ng mga daliri ng walang malay kong asawa. Napasinghap ako at napatakip ng bibig. Ang luha ay biglang bumalong sa aking mga mata, mainit at masakit. Sa video, puwersahang iginalaw ni Doña Matilda ang kamay ni Marco para pumirma sa papel. Paulit-ulit, madiin, walang awa. Ang katawan ni Marco ay gumalaw ng bahagya dahil sa puwersa, pero wala ng buhay sa kanyang mga mata. Ginawa nilang puppet ang sarili nilang kadugo sa kanyang huling hininga. Ginawa nilang kasangkapan sa pagnanakaw ang katawan ng sarili niyang anak. "Ayos na," sabi ni Matilda sa video matapos makuha ang pirma. "Tawagin mo na ang nurse. Sabihin mo nag-aagaw buhay na siya." Namadali silang lumabas ng kwarto. Iniwan si Marco na mag-isa muli. Ang papel na pinirmahan nila, ang di umanong huling habilin ng pagmamahal, ay isa palang dokumento ng pagnanakaw at kataksilan. Pinigil ni Alon ang video. Nakatulala ako sa itim na screen. Ang sakit na naramdaman ko noong pinalayas ako ay parang kurot lang kumpara sa nararamdaman ko ngayon. Ang asawa ko, ang ama ng mga anak ko, namatay siya ng walang dignidad. Namatay siya habang ang sarili niyang ina ay ninanakawan siya. "Hayop sila," bulong ko. Ang boses ko ay hindi garalgal. Ito ay matigas, malamig, at puno ng puot. Hindi sila tao. "Ito ang matibay na ebidensya, Hiraya," sabi ni Alon, bagamat halatang nandidiri rin siya sa napanood. Falsification of public documents, desecration, at dahil comatose na si Marco bago pa man ang oras ng pirmahan, void ang will. Tumingin ako kay Nurse Rina. Umiiyak siya. "Patawarin niyo po ako, Ma'am Hiraya. Tinakot nila ako. Binayaran nila ako para tumahimik." Lumapit ako sa kanya. Dati, baka sinampal ko siya. Pero ngayon, hinawakan ko ang kamay niya. "Ang mahalaga, nandito ka na. Gawin mo ang tama bukas sa korte para kay Marco." Nang makaalis si Rina, may isa pang bisita ang dumating. Si Gemma. Nakapagpiyansa siya para sa kasong kidnapping, pero alam niyang bilang na ang araw niya. Pumasok siya sa conference room na nakayuko. Wala na ang kinang ng sequins, wala na ang tapang. "Hiraya," sabi niya, hindi makatingin sa akin. "Gusto kong makipag-deal." Inilabas niya ang isang cellphone. May recording ako. Noong nagpaplano si Mama na dukutin ang mga bata at noong inutusan niya akong ibenta ang mga alahas ni Marco. Siya ang utak ng lahat. Sunod-sunuran lang ako. Tinignan ko siya ng may pandidiri. Heto ang kapatid ni Marco, handang ilaglag ang sariling ina para lang maisalba ang sarili. "Ibenta mo ang nanay mo para sa kalayaan mo?" "Wala akong choice." Umiyak siya. "May sakit din ako, Hiraya. Wala akong pera pampagamot. Si Mama lang ang nakinabang sa lahat ng pera ni Kuya. Wala siyang binigay sa akin kundi utang." Lumapit ako sa kanya. "Tatanggapin namin ang ebidensya mo, Gemma, pero huwag kang umasa na magiging kaibigan tayo. Gagawin kitang state witness laban sa nanay mo. Pero pagkatapos nito, ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan."
Tumango siya ng mabilis, parang asong bahag ang buntot. Oo, Hiraya. Salamat. Nang gabing iyon, umuwi ako sa bahay. Pumasok ako sa kwarto namin at kinuha ang litrato ni Marco sa bedside table. Sinindihan ko ang isang kandila sa tabi nito. Mahal, bulong ko sa litrato. Nakita ko ang ginawa nila sa'yo. Patawarin mo ako kung natagalan bago ko nalaman. Hinaplos ko ang mukha niya sa litrato. Ang galit sa puso ko ay nagbagong anyo. Hindi na ito apoy na tumutupok at nakakapaso. Ito ay naging yelo, malamig, matigas, at matalim. Ang yelong ito ang gagamitin ko para tapusin ang kasamaan nila. Bukas, matatapos na ang palabas nila. Mahal, bulong ko. Bukas, lilinisin ko ang pangalan mo. Maaalala ka ng mundo bilang biktima na nabigyan ng hustisya. Kinaumagahan, gumising ako. Bago pa sumikat ang araw, nagsuot ako ng purong puting suit. Puti para sa katotohanan. Hinalikan ko ang mga anak kong natutulog. Para sa inyo ito, bulong ko. Para sa kinabukasan nyo. Pagdating namin sa Hall of Justice, nagkakagulo na sa labas ang mga reporter. Lumabas ako ng sasakyan ng taas noo. Sinalubong ko ang mga flash ng camera nang hindi kumukurap. Pagpasok namin sa courtroom, nandoon na sila. Si Doña Matilda ay nakaupo sa wheelchair sa bandang unahan. Nakasuot siya ng neck brace at may kumot pa sa binti. Umaakto na parang isang kaawa-awang matanda na may malubhang sakit. Si Gemma naman ay nasa kabilang dulo. Nakayuko, umiiwas sa tingin ng ina. Ang abogado ni Matilda ay mukhang kampante. Tila may alas pa siyang itinatago. Umupo ako sa upuan ko. Katabi si Alon. Tumingin sa akin si Doña Matilda. Nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na puno ng pang-aasar na para bang sinasabi, subukan mo, hindi ka mananalo. Ngumiti ako pabalik. Isang nangiti na nagsasabing, tapos ka na, hindi mo lang alam. All rise, anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom. Ang huling kabanata ng aming impyerno ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng pluma para isulat ang katapusan. Ang courtroom ay naging isang arena. Sa isang panig ay kami ni Alon, armado ng katotohanan. Sa kabilang panig ay si Doña Matilda, armado ng kasinungalingan at isang abogadong mukhang buwitre. Nagsimula ang abogado ni Matilda. Ang bawat salita niya ay parang lason na dahan-dahang ikinakalat sa hangin. Ipinenta niya ako bilang isang masamang manugang, isang gold digger na pagkatapos makuha ang yaman ni Marco, ay tinalikuran ang kawawang matandang ina nito. Sinabi niyang, ang pagtatayo ko ng negosyo ay patunay na wala akong utang na loob. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang ubusin ang kanyang laway. Ang mga kasinungalingan ay parang alikabok lang. Maingay sa simula, pero madaling liparin ng hangin. Nang si Alon na ang tumayo, nagbago ang ihip ng hangin. Kalmado siya, professional, pero ang bawat salita niya ay may bigat ng isang martilyo. Your Honor, ang unang isasalang po namin sa witness stand ay si Miss Gemma Montero. Nagulat ang lahat, lalo na si Doña Matilda. Tumingin siya kay Gemma na para bang isa itong multo. Si Gemma, nanginginig, ay lumakad papunta sa harapan. Miss Montero, simula ni Alon. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang tunay na nangyari noong araw na kinuha ninyo ang mga anak ni Mrs. Hiraya Montero mula sa eskwelahan? Yumuko si Gemma. Utos. Utos po yon ni Mama. Bulong niya. Sapat lang para marinig ng mikropono. Siya po ang nagplano ng lahat. Habang nag-eeskandalo ako sa restaurant, siya na po ang kumuha sa mga bata gamit ang pekeng pirma. Para daw po matakot si Hiraya at ibigay ang kalahati ng negosyo. Sinungaling! Sigaw ni Doña Matilda mula sa kanyang wheelchair. Anak kang walang utang na loob. Silence! Bumagsak ang gavel ng hukom.
Ang tunog nito ay pumutol sa bawat bulungan. Sumunod na isinalang si Nurse Rina. Ang kanyang testimonya ay diretsahan at puno ng teknikal na detalye. Ang comatose state ni Marco, ang GCS score na 3, ang flatline ng puso, bago pa man ang oras ng di umanong pagpirma. Dinurog ng kanyang salaysay ang pundasyon ng kasinungalingan ni Matilda. Pero ang huling alas ni Alon ang yumanig sa buong korte. Your Honor, we would like to present Exhibit A, ang CCTV footage mula sa ospital. Ipinakita sa malaking screen ang video. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog mula sa video. Nakita ng lahat, ng hukom, ng mga abogado, ng mga reporter, ng mga usisero, ang ginawang pambababoy ni Doña Matilda sa walang malay na katawan ng sarili niyang anak. Nakita nila kung paano niya ginawang puppet ang kamay ni Marco para pumirma. Narinig ko ang mga singhap ng gulat at pandidiri sa paligid ko. Ang abogado ni Matilda ay napalunok. Halatang hindi niya alam na may ganitong ebidensya. Pero hindi pa tapos si Alon. And for our final exhibit, Your Honor, ang voice recording nakuha mismo ni Miss Gemma Montero. Pinatugtog niya ang recording. Ang boses ni Doña Matilda ay umalingaw-ngaw. Malinaw at malakas. Walang hiya kang bata ka. Hindi ka marunong gumawa ng paraan. Ako na ang bahala sa mga apo ko. Kapag hawak ko na sila, luluhod sa harapan ko ang hiraya na, yan, akin ang lahat ng ito. Ako ang naghirap para kay Marco, kaya akin lahat ng yamanan niya. Pagkatapos ng recording, wala nang nagsalita. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang kasamaan ay nakahubad na sa harap ng lahat. Tumingin ako kay Doña Matilda. Ang kanyang pag-arte bilang isang mahinang matanda ay naglaho na. Ang mukha niya ay puno ng galit. Ang mga mata niya ay nanlilisik na parang sa isang demonyo. Bigla sa isang iglap na ikinagulat ng lahat, tumayo siya mula sa kanyang wheelchair. Hindi! Sigaw niya, itinuturo ako. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang may sakit, kundi boses ng isang nasisiraan ng bait. Akin lahat yan. Ako ang ina. Ako ang nagpalaki sa kanya. At ikaw? Dinuro niya ako. Isa ka lang hamak na katulong na ginayuma ang anak ko. Magnanakaw ka. Ahas. Napatayo ang kanyang abogado para pigilan siya. Pero huli na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagwawala, inamin niya ang lahat. Oo, ako ang pumirma. Karapatan ko yon. Dapat lang sa inyo na palayasin. Dapat lang mamatay ang mga anak mong palamunin. Tumayo si Alon. Your Honor, the defense rests. The defendant has already confessed. Bumagsak muli ang gavel. This court will have a 15-minute recess before handing down the verdict. Nang bumalik ang hukom, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. After careful deliberation and examination of the presented evidence, which has been overwhelmingly substantiated by the defendant's own admission in this courtroom, this court hereby rules the following. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hinawakan ni Alon ang braso ko. 1. The last will and testament of the late Marco Montero, dated August 12, 5 years ago, is declared null and void due to proven falsification and incapacitation of the testator. 2. All assets, properties, and shares under the name of the late Marco Montero are hereby awarded to his legal wife, Mrs. Hiraya Montero, and their 2 children, Lucas and Aya Montero, as the sole and rightful heirs. 3. This court finds Doña Matilda Montero guilty beyond reasonable doubt of falsification of public documents, perjury, and kidnapping. For these crimes, she is sentenced to reclusion perpetua or life imprisonment without possibility of parole. Bumagsak si Doña Matilda sa kanyang upuan na parang isang basahan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang tapang niya kanina ay naging purong takot.
As for Miss Gemma Montero, patuloy ng hukom. For her cooperation as a state witness, her sentence for the kidnapping charge is reduced. She is sentenced to 6 years of imprisonment. Bumagsak ang gavel sa huling pagkakataon. Ang tunog nito ay parang kulog na naghudyat ng katapusan ng bagyo. Nagkagulo ang mga pulis at reporter. Habang pinoposa si Doña Matilda, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Wala na ang galit. Ang nakita ko na lang ay isang basag na babae na nilamon ang sarili niyang kasakiman. Hindi ako ngumiti, hindi ako tumawa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng paglaya. Inalalayan ako ni Alon palabas ng courtroom. Sa aming paglabas, sinalubong kami ng liwanag ng araw at ng mga flash ng kamera. Tumingin ako kay Alon at tumango. Isang tango na naglalaman ng lahat ng pasasalamat na hindi kayang sabihin ng bibig. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Naglakad ako palayo sa gusali ng korte, iniwan sa likod ang mga anino ng kahapon. Ang bigat na 5 taon kong pinasan ay bigla na lang naglaho. Gumaan ang pakiramdam ko. Malaya na ako. Malaya na kami. Ang balita tungkol sa hatol ay kumalat na parang apoy. Nasa lahat ng dyaryo, telebisyon at social media. Ang kwento ni Doña Matilda Montero, ang sosyal na matron na nagpanggap na lumpo at napatunayang kriminal, ay naging isang modernong alamat ng karma. Ilang linggo matapos ang paglilitis, natanggap ko ang mga papeles mula sa bangko. Dahil sa utang na iniwan ni Gemma sa mga kasino at sa mga hindi nabayarang buwis, ang mansyon ng mga Montero ay tuluyan ng na-foreclose. Ang lahat ng gamit sa loob, mula sa mga antigong piano hanggang sa mga painting, ay isinubasta para bayaran ang mga obligasyon. Isang hapon, habang nagmamaneho ako pauwi, dumaan ako sa tapat ng mansyon. May malaking banner sa labas. For sale. Nakabukas ang gate. Ang dating marangyang bahay ay para ng isang abandonadong pugad. Walang laman, malamig at malungkot. Huminto ako sa tapat. Gusto mo bang pumasok, Mama? Tanong ni Lucas mula sa likod. Umiling ako. Hindi na kailangan, anak. Hindi na natin bahay yan. Totoo. Hindi na yun ang bahay na naglalaman ng masasayang alaala kasama si Marco. Naging kulungan na yon. Naging libingan ng mga kasinungalingan. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Ang aming bagong tahanan ay mas maliit kaysa sa mansyon, pero ang bawat sulok nito ay puno ng ilaw at tawanan. Hindi na namin kailangan ng malaking espasyo. Ang kailangan namin ay kapayapaan. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa kulungan. Galing kay Gemma. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Nakasulat sa isang pirasong papel na galing sa notebook. Hiraya, alam kong huli na ang lahat para sa sorry. Pero gusto ko lang malaman mo na dito sa loob, araw-araw kong pinagsisisihan ang lahat. Na-diagnose ako na may cancer. Stage 3. Siguro ito na talaga ang karma ko. Huwag mo sanang isipin na ginagamit ko ito para kaawaan mo ako. Gusto ko lang sabihin na sana, bago ako mamatay, mapatawad mo ako. At sana, alagaan mo ang mga anak mo. Huwag mo silang hayaang maging katulad ko. Matagal kong tinitigan ang sulat. Wala akong naramdamang galit. Wala ring tuwa. Ang naramdaman ko ay, wala. Isa na lang siyang multo ng nakaraan na wala nang kapangyarihang saktan ako. Itinabi ko ang sulat at hindi na muling binasa. Si Doña Matilda naman, ayon sa balita, ay nagkaroon ng malalang demensya sa loob ng kulungan. Araw-araw daw niyang hinahanap si Marco. Tinatanong kung kailan ito uuwi. Hindi na maalala ang mga krimeng ginawa niya. Para siyang nabubuhay sa isang sirang plaka, paulit-ulit na pinapatugtog ang nakaraan na siya mismo ang sumira. Ito ang tunay na kulungan, ang mabuhay sa loob ng isipang puno ng lason at pagsisisi. Ang huling koneksyon namin sa pamilyang yon ay ang apelyido.
Gusto niyo bang palitan ang apelyido niyo? Tanong ko kina Lucas at Aya isang gabi habang naghahapunan kami. Pwede nating gamitin ang apelyido ko. Dizzy yun. Nagkatinginan ng magkapatid. Pero mama, sagot ni Lucas, na 12 taong gulang na ngayon at nagbibinata na. Montero po ang apelyido ni Papa. Mabait po si Papa, di ba? Sila Lola at Tita Gemma lang po ang masama. Napangiti ako. Ang anak ko, sa kabila ng lahat, ay marunong pa rin kumilala sa mabuti. Oo, anak. Mabait ang papa nyo at proud siya sa inyo. Then I want to be a Montero, sabi niya nang may kumpiyansa. I'll be a good Montero. Me too, sabat ni Aya. Tumango ako. Sila ang maglilinis ng pangalang dinungisan ng lola nila. Sila ang magpapatuloy ng legasya ng kanilang ama sa tamang paraan. Upang tuluyang isara ang kabanata, nagpasya akong gamitin ang isang bahagi ng perang nakuha ko mula sa mana para sa isang bagay na makabuluhan. Nagtayo ako ng isang foundation, ang Hiraya Manawari Foundation, na nagbibigay ng legal at financial assistance sa mga single mother na biktima ng pang-aabuso. Ang sakit na dinanas ko ay naging lakas para tulungan ang iba. Isang hapon, habang nag-i-inspeksyon ako sa isa sa mga restaurant ko, lumapit sa akin si Elon. May dala siyang isang maliit na box. Para sa'yo, sabi niya. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang maliit na silver locket. Simple lang ito, pero maganda. Ano to? Tanong ko. Pampaswerte. Ngiti niya. Aalis na ako, Hiraya. May offer ang isang international law firm sa Singapore. Matagal ko na itong pangarap. Natigilan ako. Aalis ka? Oo, sabi niya, nakatingin sa akin ng diretso. Tapos na ang misyon ko dito. Malakas ka na. Hindi mo na ako kailangan. May kung anong kumirot sa dibdib ko, pero alam kong tama siya. Naging sandalan ko siya, pero panahon na para tumayo ako sa sarili kong mga paa nang walang sinasandalang kahit sino. Mamimiss kita, attorney, sabi ko. Ang boses ko ay medyo garalgal. Mamimiss din kita, boss. Biro niya. Pero huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo. Ang mundo ay maliit para sa mga magkakaibigan. Tumayo ako at niyakap siya. Isang yakap ng pasasalamat, ng respeto, at ng isang malalim na pagkakaibigan. Mag-iingat ka, Alon. Ikaw din, Hiraya. Pinanood ko siyang maglakad palayo at sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi ako umiyak. Sa halip na pangiti ako, ang pag-alis niya ay hindi isang katapusan, kundi isang simbolo. Simbolo na kaya ko na talaga. Bumalik ako sa loob ng restaurant. Ang mga customer ay masayang kumakain. Ang mga staff ko ay nagtatrabaho ng may ngiti. Dito, sa gitna ng imperyong itinayo ko, sa piling ng mga taong naniniwala sa akin, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Maganda. Mapayapa. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang mga bata. Hello mga anak, uuwi na si Mama. Ano ang gusto niyong ulam? Ang simpleng tanong na yon, ang simpleng sagot na maririnig ko, iyon na ang kahulugan ng lahat. Ang aking tagumpay ay hindi ang mga restaurant o ang pera. Ang tagumpay ko ay ang makauwi sa isang tahanan na puno ng pagmamahal. Ang bagyo ay tuluyan ng tumila. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, sumikat na ang araw para sa akin. Isang taon ang lumipas. Ang hangin ng Disyembre ay malamig at sariwa. May dalang amoy ng bibingka at puto-bumbong mula sa simbahan sa kanto. Nakatayo ako sa beranda ng aming bahay, hawak ang isang mainit na tasa ng salabat. Ang buong paligid ay tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga Christmas carol mula sa kapitbahay at ang paminsan-minsang hagik-gik ng aking mga anak mula sa sala. Mula dito,
Tanaw ko ang Christmas lights na kumukuti-kutitap sa aming hardin. Ang puno ng mangga na itinanim ko noon ay matatag na ngayon. Ang mga sanga nito ay may mga palamuting bola at parol na isinabit ni na Lucas at Aya. Patawad. Napaisip ako. Napatawad ko na ba sila? Si Matilda? Si Gemma? Oo, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagpapatawad pala ay hindi tungkol sa paglimot sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpili na huwag nang hayaang manirahan ang sakit na yon sa puso mo nang walang bayad. Si Gemma ay namatay na sa kulungan 6 na buwan na ang nakalipas dahil sa kanyang sakit. Si Matilda naman ay tuluyan ng nilamon ng sarili niyang nakaraan, isang buhay na multo sa loob ng mental ward ng Bilibid. Sila ay mga anino na lang na hindi ko na kailangang bigyan ng pansin. Kapayapaan. Payapa na ba ako? Huminga ako ng malalim, nilalasap ang lamig ng hangin, tumango ako sa sarili ko. Oo, ang kapayapaan ay hindi pala ang kawalan ng problema. Ito ay ang kakayahang harapin ang mga problema ng may matatag na puso. Ang kapayapaan ay ang tunog ng pagtawa ng mga anak ko. Ang kapayapaan ay ang amoy ng niluluto kong Noche Buena. Ang kapayapaan ay ang pag-uwi sa isang tahanan na ikaw mismo ang nagtayo. Ang huling tanong, ano na ang kanilang huling hantungan? Narinig ko ang pagbukas ng sliding door. Lumabas si Lucas, 13 taong gulang na, mas matangkad na sa akin. May dala siyang kumot at maingat na ipinatong sa aking mga balikat. Baka lamigin ka, ma, sabi niya. Ang boses ay malalim na. Sumunod si Aya, 9 taong gulang. May dalang isang maliit na plato ng cookies na siya mismo ang nag-bake. I made your favorite, mama. Oatmeal cookies with extra raisins. Hinalikan ko sila pareho. Salamat mga anak. Mama, may package po para sa inyo galing Singapore, sabi ni Aya. Pumasok kami sa loob. Sa ibabaw ng mesa sa sala, may isang maliit na kahon. Galing kay Alon. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang snow globe. Ang nasa loob ng snow globe ay isang maliit na replika ng Hiraya Manawari Restaurant. At kapag inalog mo ito, kumikinang na ginto ang bumabagsak dito, hindi niyebe. May kasamang card, to the Queen of her own kingdom. Keep shining. Attorney A, napangiti ako. May sarili na ring pamilya si Alon sa Singapore. Masaya siya. At masaya ako para sa kanya. Sino po yan, Mama? Tanong ni Lucas. Isang matalik na kaibigan. Sagot ko habang inilalagay ang snow globe sa gitna ng aming Noche Buena table. Umupo kami sa sofa. Ipinatong ni Aya ang ulo niya sa aking kandungan habang si Lucas ay nagkwekwento tungkol sa kanyang Christmas party sa school. Nakatingin lang ako sa kanila. Sa dalawang mukhang ito, sila ang aking kaharian, sila ang aking korona, sila ang aking lahat. Hindi ko na kailangan ng hari para maging reyna, hindi ko na kailangan ng prinsipe para magkaroon ng happily ever after. Dahil ang tunay na kaligayahan ay hindi pala matatagpuan sa pag-ibig ng ibang tao. Matatagpuan ito sa pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong sarili, sa lakas na natuklasan mo sa gitna ng uno, at sa pamilyang binuo mo mula sa mga piraso ng iyong basag na puso. Ako si Hiraya Dizon Montero. Isa akong ina, isa akong negosyante, isa akong survivor. At ito, ang gabing ito, ang tahimik at payapang gabing ito kasama ang aking mga anak. Ito ang aking tagumpay.